Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back. No? Bagamat tayo ay first time nating magsasama-sama ng ganito, no? Magkakalayo sa isa't isa, pero nasa loob ng isang tahanan ng Diyos. At tayo ay naka-face mask at naka-face shield ang iba sa atin. No? Ito pa rin ay isang biyaya, no? Isang pagkakataon na maipagdiwang ang Eucharistia na magkakasama, no, sa tahanan ng Diyos at tanggapin siya, no, ang kanyang katawan sa pagsisimba. Hindi na spiritual communion, kundi sacramental communion. But I would like to remind everyone of our protocols, of course, no, to always wear your face mask and make it a habit to disinfect your hands with alcohol, of course, no. And later on, before we receive communion, we will also disinfect our hands. Today, my friends, we are celebrating the 25th Sunday in ordinary time. And today's liturgy revolves around the theme of God's justice, ang katarungan ng Diyos. Alam niyo, ang katarungan ay isang bagay na napakahalaga para magkaroon ng balanse sa pamumuhay ng tao. Para siya'y makapamuhay ng ganap, kailangang mayroong katarungan. No? Justice must be present so that man can be fully alive. Without the sense of justice, man cannot live fully because there will be experiences that will suppress him in his freedom and his rights. Kaya may katarungan, may hustisya. But how do we understand justice? Justice for some people is giving what is due to an individual. Justice is giving to a person what he deserves. Hindi ba? Tama naman. Tama naman. Another description of justice is this. It is the minimum of love. Justice is the minimum of love. Medyo, na siya, no? Komplikado na siya unawain. Let us go to the gospel for today. Sabi doon sa gospel ng St. Matthew, Jesus was talking to his disciples. Maganda yun eh. Titingnan natin yung simula ng Ebanghelyo. Kanino nangungusap ang Panginoon? This time, he was talking to his disciples. And he gave them a parable. And what was the parable all about? Sabi, there was a landowner, isang mayaman na meron siyang pag-aari na sakahan. Sabihin natin sakahan, just to put into context, to make sense. Itong may-ari ng sakahan ay lumabas at naghanap ng mga pwedeng magtrabaho. At sa kanyang paglabas sa umaga, may nakita siya. No? Sabi niya, magtrabaho ka sa sakahan ko, ang sweldo mo, daily wage. Minimum. Magkano ba minimum ngayon? No? Magkano minimum mo, Kim? 5,000? 530 plus ano? A day. 530 plus a day. No, sabihin na natin 530 pesos. O sige, pumasok ka sa loob, magtrabaho ka, at ang bibigay ko sa iyo ay 530 pesos. Pumayag yung trabahador. Mga alas 9 ng umaga lumabas uli siya, at may nakita na naman siyang walang ginagawa. No, ikaw, pumasok ka sa aking sakahan, bibigyan kita ng 530 pesos. Magtrabaho ka doon. At nagtrabaho siya. Tanghali, alas 3 ng hapon, lumabas pa rin siya at may nakita pa rin siya.
At inanyayahan niyang pumasok sa loob at magtrabaho sa kanyang sakahan na ang usapan ay susweldo ng 530 pesos. At mga alas 4 ng hapon o alas 5 ng hapon, may nakita pa siya sa labas at sinabi niyang, pumasok kayo, magtrabaho kayo, susweldo kayo ng 530 pesos. At nung natapos yung araw, swelduhan na. Ang unang pinatawag, yung huling pinapasok. At ang ibinigay, 530 pesos. Kaya yung mga pumasok ng sakahan ng umaga, sabi nila sa kanilang mga sarili, jackpot. No? Jackpot. Bakit nila masasabing jackpot? Kasi nakita nila na yung nagtrabaho ng 1 oras lang, tumanggap ng 530 pesos. Sila na mas mahaba yung tinrabaho at umaga pa lang nandun, malamang, sabi nila, yung may-ari ng sakahan bibigyan tayo ng mas malaki. Sa simula pa lang, they were thinking that the owner of the vineyard was a generous owner, a generous boss. But what kind of generosity were they thinking? Anong uri ng pagiging mapagbigay ang kanilang iniisip doon sa may-ari? Iniisip nila ang kanyang pagiging mapagbigay ay ibibigay sa kanila mas malaki kaysa dun sa nagtrabaho ng hapon. Do you get my point? Their idea of the generosity of the owner is that they will receive more because they deserve more. And those who worked for only an hour receives the minimum. That was their understanding of the generosity of the owner. Kaya nung sila na yung tatanggap ng sweldo, ang tinanggap din nila 530 pesos, nagreklamo sila. Bakit ganito? Mas mahaba yung trabaho namin, pero ang sweldo namin 530 pesos din, pare-parehas kami. Siguro tayong mga nasa panahon na ito, magrereklamo talaga. But the point of Jesus in today's gospel is not the usual way we understand things. The first reading for today from the prophet Isaiah tells us, your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways, says the Lord. Dahil kapag ang pinagana natin ay ang sarili nating pag-iisip lamang sa mundong ito, talaga naman, ang ating sense of justice ay kapos. It will always remain as the minimum of love. But God in today's gospel tells us that His generosity overflows. His justice is not minimum. His justice is not minimum. And so what's wrong? What's wrong with the attitude of those workers? Anong problema nung mga naunang nagtrabaho? Hindi ba tama naman yung kanilang punto? Hindi. Dahil ang kanilang sense of justice ay influenced ng inggit. Ang inggit na kamamatay. Their sense of justice was influenced by envy. They looked at themselves as worthier than those who worked for only an hour.
Ang tingin sa sarili, mas deserve ko. At siya, bakit siya? Anong tawag doon? Inggit. At ang inggit, nakamamatay. To further understand this, let us replace, palitan natin yung sweldo, yung salitang sweldo ng pagpapatawad. Palitan natin ng salitang sweldo ng salitang pagpapatawad. At yung mga nagtatrabaho, tayo yun, pumasok ng maaga, at yung iba naman, pumasok ng hapon na. At sa huli, ibibigay ang pagpapatawad. Sa mga huling pumasok, ibinigay ang pagpapatawad. At nung ang mga unang pumasok na ang lumapit, ibinigay ang parehas na pagpapatawad. Now that makes sense all the more. The point of God is that He is a generous and forgiving God. And one cannot fathom that forgiveness while looking at himself as more deserving than others. Alam niyo, isang malaking problema yan. Maikwento ko lang sa inyo. Itong panahon ng pandemya, nagsisikap si Father Ron at ang parokya na makaabot tayo sa mga nangangailangan dito sa ating parokya. In fact, we were able to help thousands of people already during this pandemic. Sa tulong nyo rin, mga miyembro ng pamayanan. At nung nakaraan, namigay si Father Ron ng bigas at saka ng itlog. So meron tayong master list ng pinaka nangangailangan talaga. Kasi hindi naman kaya ni Father na bigyan lahat. Sana kung meron tayong bilyones. Gumawa kami ng listahan, in-identify, pinaghirapan, para ma-identify sino yung talagang pinaka nangangailangan sa komunidad. At ginawa nga namin yun, in a very orderly, organized way. At sila'y tumanggap. Nung hapon na, mayroong sumugod dito. Nagsisisigaw sa gate. Inaaway si Spike. At sabi, bakit yung mga kapitbahay ko binigyan mo? Ako hindi. Sabi ko, ano yung maingay na yun? Kaya lumapit ako. Hindi niya ako nakilala kasi naka-mask, naka-shorts ako, nagkakarpintero kasi ako. Gumagawa ako nung stand. At sumisigaw siya. Inaaway niya si Spike. Bakit daw yung kapitbahay niya binigyan? Siya hindi. At nung nilapit-lapitan ko pa, ay naamoy ko, lasing. Lasing. Nagagalit siya kasi hindi siya binigyan. Pero yung kapitbahay niya ay nabigyan. At pinipilit kong isipin sa sarili ko, saan niya hinuhugot ito? At sabi ko nga, kung yung pinambili mo ng alak, pinambili mo ng bigas, siguro, wala ka dito. Dahil lang sabi niya, ako din naman, nagugutom ah. Pero may pambili siya ng alak. You see, the problem is not the justice of God.
The problem is ourselves. The way we look at ourselves. We cannot argue against the generosity of God. We cannot argue against His justice because He is always outward in His love. Walang para sa sarili. It is always outward. The problem is that sometimes we behave like spoiled brats, looking at ourselves as more deserving than others. While in fact, lahat naman tayo may kakulangan. At wala ni isa sa atin na makapagsasabing, mas magaling ako, mas mabait ako. Dahil ang pagiging makasalanan ay pagiging makasalanan. And God never grows tired of inviting us into His vineyard because He sees us idle. And idleness, my friends, means not progressing. Walang nangyayari. Idle. And every time we are idle, which is always, God invites us into His vineyard and He promises us of our daily wage. He promises us of His forgiveness. Kaya ngayong araw na ito, siguro magandang tingnan natin. Ano-ano yung mga sitwasyon sa buhay ko kung saan naghari ang inggit? O siguro mas magandang tanungin, sa mga reaksyon ko sa mga pangyayari sa buhay ng mga tao sa paligid ko, ano ang nangiimpluwensya? Ito ba'y katotohanan o inggit? Nakikita ko ba ang sarili ko na mas deserving kaysa sa iba? O mas ninanais ko na ang lahat ng tao ay magkaroon ng magandang buhay? I think that is the sense of justice, the closest sense to the justice of God, to desire what is good for all. Yung naisin mo yung maganda sa kapwa mo, kahit ikaw, hindi mo pa natatanggap.